More buyers are starting to flock to Divisoria ahead of the opening of classes in June. How far can a 500 peso budget go during this back-to-school season? Let's ask mobile journalist Fatima Baduria, who's live from Divisoria. Fatima, ito bang 500 pesos na budget kaya pang makabili ng napakarami or maraming supplies for this school season? Denise, dahil nandito na rin naman tayo sa Divisoria, tignan natin kung anong mabibili natin. Ito, sakto. Meron akong 500 at nandito na rin yung bilihan ng mga school supplies. At subukan natin kung bibili tayo ng lahat ng mga essentials na nandito, kasama na yung notebook, yung crayons, yung lapis, lahat ng makikita natin dito, pati yung glue, isama na natin yung mga pambura, yung correction tape, isama natin, pati markers kung kasha. Ate, magkano ba ang aabutin natin? Nalista mo ba? Nalista ba natin yung mga... Ito ang listahan natin, kumuha ako ng notebook, ng crayon, ng pencil, sharpener, eraser, pad paper, at meron pang gunting, meron pang glue, may marker at tape at ballpen. So marami akong nabili, At ang total niyan ay 474 pesos. Ibig sabihin, meron pa akong sukli na 26 pesos. Pwede pang mapang pamasahe yun, Denise. At sige, kuhanin natin, pakita lang natin yung mga napamili. Ito na yun. Ito yung lahat, Denise, lahat ng napamili. So talagang medyo mabigat at marami-rami na, Pwede na may bata nang pwedeng makapasok sa school mula dito sa 474 na halaga ng mga school supplies, Denise. Fatima, kamusta naman yung presyo, let's say, ng mga bags o kaya mga school uniforms na kinakailangan din ng mga bata? Denise, sa mga bags, merong mga mabibili na 150 to 300 pesos. Yan yung mga maliliit na backpack, para sa mga bata. At sa mga uniform blouses naman, merong mga 250 to 350 pesos. Depende pa rin sa size. Although meron akong mga nakikita for as low as 100 pesos, yung mga bargain prices na. Makakabili na rin ng mga blouses na yun. Yung mga pambaba naman, yung mga shorts, nasa 180 to 250. May mga sapatos din na 180 to 250 pesos para sa mga bata, Denise. And Fatima, meron bang tips yung mga vendors kung paano, kumbaga, medyo makatipid naman yung mga magulang as they buy the school supplies for their kids? Denise, sa mga naririnig natin, yung iba kasi talagang hindi maiwasan na tumawad sa mga school supplies, lalo na maraming ang nagtitipid. Minsan ay hinahayaan na lang din nila, o kung kaya naman, pinagbibigyan na rin, Denise. Yung iba naman kasi, sabi nila dahil nga medyo matumal daw yung bentahan ngayon, kahit marami-rami tayong nakikita, kumpara daw sa mga inaasahan nila noong mga nakaraang taon, kaunti pa raw. Yung iba, ang naiisip nila ay baka dahil sa online na bumibili. So yung ibang mga nagtitinda na nakausap ko kanina, sinubukan na rin yung pagbebenta online at doon daw sila mas nakakabenta din. All right, thank you for that update and your report, mobile journalist Fatima Baduria.